Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Galing po ako sa Kamara na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatotoo kayo dyan. Magpakatotoo kayo. Ito nga ang banat ng dating spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dati ring naging congressman na si Attorney Harry Roque laban sa mga buhaya sa Kongreso na unlimited ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isiniwalat pa ni Roque na lahat ng milyon-milyong perang natatanggap ng mga mambabatas ay hindi na kailangan ng liquidation kundi pirma na lamang. Nung ako po ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag-a-apply, yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. O, kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabit ng resume, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa Kamara. Magpakatotoo kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto niyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Eh ako naman, di ako nakinabang dyan dahil biskin nakakuha ako ng budget, ninanakaw naman ng mga district congressman na kontrolado ang district engineer. Oh. Pero hindi naman Sige, gusto nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Kung saan nyo kinukuha ang mga kita ninyo. Kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng Committee on Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Mga influencers na ba't hindi nyo silipin sila na nagpo-promote ng mga sugal? Di ba ho? O bakit hindi nyo silipin yun? Yun nga ho dapat na sinisilip ninyo because they're getting money from gambling. Bakit hindi nyo sinisilip? Baka naman po meron kayong interest. Ako, nagtatanong lamang po ako kasi yung sinasabi mo na aktibo, abay, ang daming aktibo dyan. Oh, yung isa nga dyan, kasama pa nung isa dati. Hop, sandali mga kababayan, mga kapatid. Putulin ko muna itong video natin napanood. Preview pa lang yan ha. Don't skip. Huwag mo munang, huwag mo pass forward ha. Pass forward. Tapos pag napanood mo saka ka mag-comment, kung trolls ka. No, kung maraming mga trolls makapanood dito or maka Team Marcos. Huwag mo muna sabihin ng fake news to, iko-content kita no? At sa video na to mga kababayan, ay talaga naman nakakasindak. Nako, Attorney Roque, no? Nagsalita na about sa nakawan. Nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Merong isang lulusot at lulusot, baga sa itlog. May lulusot na ano tawag dito, mabipisa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, si Attorney Roque, siya yung itlog na napisa. Aba, lupit. At sa kabila ng pagkapisa ni Attorney Roque, siya ay nagbunyag at ay umamin sa nakawan. Oh my God! Oh, ito. Ano pa lang ha, panoorin nyo to. Magmula umpisa hanggang sa dulo para marinig nyo yung kanyang siniwalat mga kababayan. Itong sa video na to, talaga naman, Diyos ko, mangingilabot talaga kayo. At sa video na to mga kababayan, malalaman ho natin
yung kung paano maglabas ng pondo ng limpak-limpak na salapi. Okay? At dito, wala na raw pong cheche bureche. Basta ay may certification, ayos na, wala nang liquidation. Aba, malupit talaga. Inuubos talaga ang pera ng taong bayan. Ganito talaga ang nangyayari po sa Administrasyong Marcos. Wow na wow! My goodness! At syempre mga kababayan, pag sinabing itlog, itlog tayo, sa baga sa itlog, sasama-sama, halimbawa si Atty. Roque, kasama yan sa isang pulutong ng itlog yung manok, no? Nagkabugok-bukog lahat, nalagyan ng ng ulan. Si Atty. Roque, siya yung nalagyan ng dahon. Baga sa, 'di ba, kunyari nasa bundok, yung isang dahon na malaki lumagpak doon sa itlog ni Atty. Roque, kaya hindi siya nabugok. Oh my God! Dahil hindi po siya nabugok, mga kabayan, ayan, siniwalat niya ang maalumalyang nakawan diyan kung saan sila nagpupulong-pulong paano ubusin ang pera. At dito sa video na to, mga kababayan, mga marites talaga to. Na talagang siniwalat niya kasi pwede siya magsiwalat dahil siya ay nandyan. Matagal siya dyan at alam niya talaga ang kalakalan dyan. Kalakalan talaga ng pera dyan. At dito sa video na to, mga kababayan, ay sasabihin din niya at ipapaliwanag niya kung bakit ASAP na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Malalaman nyo sa video na to. Kaya huwag kang mag-i-escape, huwag kang aalis, huwag kang manonood sa iba. Dito ka lang. Tapos kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na kay Boy. Para updated po kayo sa ating mga pinag-uusapang marites. Hindi to basta-basta marites, mga babayan. Kasi dapat natin malaman kung ano ba talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. Kasi lahat po tayo may pakialam kasi nakatiraho kayo sa Pilipinas. At dito rin, kasama rin natin sa video si Idol Banat Bay, Banateros Brothers. So dito, ipapaliwanag naman ni Tol Banat Bay about naman kay Barbers na sobrang tapang. At mga babayan, sabihin nga rito ni Banat Bay, gusto mo, pagkatapos ng termino mo, bumaba ka saka ka maghamon Matapang ka lang dyan, Barbers, kasi nasa posisyon ka. Tapos mga babayan, sa video na to, wag kayo mawawala. Hintayin niyo yung video. Sinabi dito ni Banat Bay, no, about naman sa mga gusto nilang ipatawag ng mga vloggers. Pero sabi ni Banat Bay, ipatawag mo ang mga vloggers, pero gumawa ka ng kasulatan na hindi mo kami iko-contempt. Kasi konting pagkakamali lang at nagsasabi naman ng totoo, iko-contempt nyo. At yung pagsasalita ng mga vloggers na ipapatawag nyo dyan, limited lang ang sasabihin kasi naka-live. Wow, lupit no? Kaya Mr. Barbers, kung gusto mong patawag yung mga DDS vlogger, gumawa ka ng kasulatan na hindi mo iko-contempt yung mga vloggers na DDS na ipapatawag mo dyan. At syempre, wag ho kayong masyadong DDS lang yung inyong pinapatawag. Paano naman yung mga tanso, yung mga paninira rin about sa Duterte? Di ba? Pagka mga tanso vlogger, okay lang sa inyo, sir? Parang mali naman din yata yung mga pinaggagawa nyo. Kung gusto nyo na magkausap-usap, lahat ipatawag nyo. Yan po mga kababayan, yan yung mapapanood natin kaya Banat Bay. So, yun na. Panoorin nito mga kamarites. At ay dumugin natin itong video na to. Don't forget to share. Kung mas maganda, ma-share natin mga babayan. At alam ko nanonood ka na. Ikaw, ganda-ganda ni Ma'am. Wow, baka pwede naman like yung video na to. At kung hindi ka pa naman nakasubscribe, subscribe mo na. At mga kababayan, no, maraming salamat po sa nanonood ng ating mga videos at nanonood ng mga ads. Ngayon po ay may balak po akong magpagawa ng tarpaulin, mga flyers galing sa sweldo natin kay Tatang Digong bilang DDS. Hindi po galing kay Tatang Digong yan. Kuripot si Tatang Digong At sa sweldo ho natin, makukuha yung pang ayuda, kahit konting pang ayuda. Alam niyo naman, charity vlogger ako. At marami pa akong suka sa motor, mamimigay pa tayo ng suka. At syempre, kumakampanya ako lang mag-isa yun ang pinakatulong ko kay Tatang Digong at sa PDP Laban. Kasi gusto ko na talagang manalo po sila. Parang naman ay, kasi nakatira ho ako sa Pilipinas Gusto ko maayos, hindi yung mga nakaupo, puro na lang Duterte ang pinag-uusapan ng mga nakaupo ngayon.
Di ba? Nakakalimutan na ho ang daong Pilipino. Nakakalimutan na ang Pilipinas. Puro sila na nagbabangayan. Ngayon, mga babayan, may pakiusap po ako at nakikita kita. Nangako ka at nanumpa ka na sa akin. Yung mga solid Duterte dyan, solid PDP laban, wala po tayong iwanan. Ipagkalat nyo po ito sa inyong mga kamag-anak, sa mga kumaran nyo, kumpare nyo. PDP laban tayo, Team Duterte, para hindi na po makabalik yung mga buhaya sa lipunan, para naman po maging maayos, lalong-lalo yung mga pinapanganak na mga bata. Meron kayong apo, meron kayong anak na mga anak na. Abay, syempre, dapat tayo maging maayos ang Pilipinas. Yun po tayo. Kaya ikaw, nanonood ka ngayon, at ang tutulong mo lang sa amin, kay Tatang Digong, sa PDP Laban, mga manok natin ay ikalat nyo rin, ikompanyon nyo rin ang ating Tatay Digong. Baga, napakasarap sa puso na talagang manalo po sila. Pero alam ko talaga, grabe, napakasolid, napakadami po natin. At alagaan po natin yung ating mga numeros sa pagdating ng eleksyon. Sana magkakaisa po tayo. So ano pang ginagawa mo, boy? Simulan natin tong video na to. Huwag kang bibitaw. Simulan natin to, boy. Let's go! Play mo na! Galing po ako sa Kamara na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatotoo kayo dyan. Magpakatotoo kayo. Ito nga ang banat ng dating spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dati ring naging congressman na si Attorney Harry Roque laban sa mga buhaya sa Kongreso na unlimited ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isiniwalat pa ni Roque na lahat ng milyon-milyong perang natatanggap ng mga mambabatas ay hindi na kailangan ng liquidation kundi pirma na lamang at certification na ito'y kanilang nagamit. Kaya naman, malakas ang loob ng mga itong mangulimpat sa pera ng taong bayan dahil wala naman anya silang magiging pananagutan. Panahon na anyang palitan ng batas patungkol sa paggamit ng pondo ng bansa nang sa gayon ay magiging accountable at maiwasan na tuluyang masaid ito ng mga buhaya sa Kongreso sa pangunguna ni Martin Romualdez na mas kilala sa tawag na tambaluslos. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, naalala ko panahon ni Digong, daming government officials na napaalis dahil sa bahid ng korupsyon. Ngayon si BBM, unang tinanggal na ahensya ay ang Anti-Graft at Corruption Agency. So alam na, may motibo palang pagnanakaw ang mismong gobyerno ngayon. Dapat buwagin na yung Kongreso. Wala namang naitutulong yan ng mga yan sa bawat nasasakupan nila. Tutal, may governor at mayor na sa bawat bayan. Kaya dapat nang tanggalin yang Kongreso na yan. Tapos, makita mo ang mga pamilya ng mga politiko. Proud sa kanilang mga tinatamasang travel dito, travel doon, nang mamaliit pa na mga may hirap. Pero, yung politiko nilang ama o ina, grabing magnakaw sa kaban ng bayan. Nung ako po ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag-a-apply, yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. O, kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabit ng resume, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa Kamara. Magpakatotoo kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? O gusto niyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman.
Eh ako naman, di ako nakinabang dyan eh. Dahil biskin nakakuha ako ng budget, ninanakaw naman ng mga district congressman na kontrolado ang district engineer. Oh. Pero hindi naman lahat, Sige, attorney. gusto nyo mag-episode tayo, special episode with Blackboard. Kung saan nyo kinukuha ang mga kita ninyo. Kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng Committee on Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Gusto nyo? Personal knowledge yan. Hindi ako gaya ni Sas na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal. Itigil ang kasinungalingan. Ang katotohanan, tinatarget nyo si BP Sara dahil siya'y banta sa 2028. No other way of explaining it. Mahiya kayo. Dahil bakit si BP Sara lang ang tinarget nyo? Hindi mga sarili ninyo. Diba? Kung talagang kayo yung nagmamahal sa bayan, kung talaga kayo, dais nyong ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, yung sarili ninyong mga miscellaneous funds, ibigay nyo para sa West Philippine Sea. Huwag yung sasabihin you are on the right side of history, tatanggalin nyo yung isang opisina lang ng Vice President, pero yung sa inyo, tatago nyo pa rin. Hypocrisy is that is the right word for you. Right place of history, mahiya ka nga dyan. Wala ka nga dyan liquidation ngayon sa House eh. Pirma lang kayo ng pirma dyan. Certification lang ang kailangan dyan. Tapos, ang gagaling, we are on the right side of history. Anong right side of history? Parang mali ang history alam mo. Sige kayo. Huwag niyo akong hamunin. Ako nakikisama. Dahil minsan nga ako yan ang kultura dyan eh. Makisama ka, kaya tahimik ka dyan. Pero huwag kayong magsisinungaling at huwag niyo kayong asahan na mananahimik yung mga taong nakakaalam talaga kung anong patakaran dyan sa House. Magpakatotoo po tayo lahat. Lahat kayo, kailangan nyo niyang confidential fund. Bakit? Lahat kayo mga politiko namimigay na kung ano-anong pera kung kani-kanino. Pipilayin nyo lang yung kalaban, kaya tatanggalan ninyo. Pero at least si BP Sara, wala pong aligasyon yan na magarbong buhay. Ang bahay niya sa Maynila, inupahan. Oh, wala namang aligasyon na meron siya mga magarbong bahay. Wala man lang nagsasabi na kinukurakot niya. O kayo, gusto niyo ba mga congressman? Siwalat natin lahat. Tigil po ang hypocrisy. Magpakatotoo kayo lahat dyan. At saka, dapat sundin natin yung tinatawag na hindi lang due process of law, equal protection of the law. Kung tatanggalin ang confidential funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin. Huwag mag-single out ng isang opisyalis lamang. Dahil pag nag-single out, obvious, namumuliti ka. At pwede ba, sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa Israel at Middle East, na alam natin na baka magdoble na naman ang presyo ng gasolina dahil dyan, itigil na muna yung pamumuliti ka. Ako, umakit ako sa entablado ni PBBM na talaga ang pamilya, linabanan ko. Bakit? Dahil naniwala ako na sa dami ng problema ng COVID, ng Ukraine, kinakailangan talaga yung pag-iisa na yan. Bakit yung sisirain yung pagkakaisa na yun? Hindi naman kayo umakit dun sa entablado na yan. Itigil yan, mahiya kayo. Sa panahon na ang daming paghamon, uunahin nyo inyong mga personal na ambisyon. Nasaan ang kaluluwa ninyo? Meanwhile, pwedeng magdoble na naman ang presyo ng gasolina. Uunahin nyo yung, idadivert nyo yung issue dahil wala kayong magawa sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pupuruhan nyo yung kalaban nyo sa 2028. Mahiya kayo! Bagay, wala naman talagang hiyana sa politika. Yan ang katotohanan. So pag-usapan na po natin itong bagong hirit at banat na naman ito ni Barbers at saka alam nyo, itong si Barbers parang lumalala Dito nakikita mo talagang ginawa lang nila itong pagdinig ng mga vloggers para talagang gipitin. Wala silang direksyon Ito papaliwanag ko natin, papakita ko sa inyo kung paano talaga mabubuking itong mga congressman na ito. At mismo nga yung nag-i-interview sa kanya ay tila na naguguluhan sa mga sagot niya. Panoorin po natin panoorin natin itong hirit ni Barbers kasi alam nyo, importanteng maunawaan natin to. Bakit po? Tandaan natin, there's a bigger picture. Bigger picture pagdating dito sa panggigipit sa vloggers. Ang picture po nito ay tungkol ito sa impeachment, tungkol po ito sa budget,
Tungkol po ito sa kampanya sa 2025 kasi nga po gusto po nilang yung kanilang kandidato po ang manalo at para ma-impeach po si VP Sara Duterte, at ang gusto po nila ay hindi na humapansin yung budget. Paano ho nila gagawin yan? Sino po ba ang mga maiingay? Walang iba kung hindi po yung mga tinatawag nilang vloggers o kaya yung mga political vloggers na tinatawag namin. Sana din po maunawaan natin na hindi lamang ito'y panggigipit na simpleng panggigipit. Ito ho'y napakahalagang panggigipit ho na ginagawa nila at kailangan bigyan natin ng pansin. Kailangan ho namin ng tulong ninyo mamamayan na marinig nyo itong nangyayari kasi nga tulad nga nung isa, di ba ho? Yung ginawa dun sa isa kay Jun Abanis is ang ginawa sa kanya ang kaso ay cyber libel, pero bakit may search warrant? Alam niyo, pinagtatanong-tanong ko po yan. Kasi ako din po ay may kaso po ako ng libel. So tinatanong ko, ano ba yun? Karapatan ba na kunin yung cellphone? Yan po ba ay legal? At ano po ba ang bakit po may ganyan-ganyan? Pati laptop, hindi pinayagang i-exit man lang daw yung mga e-wallet niya. So napaka-importante yung maunawaan natin ito. Yun ay panggigipit to the point para ho matakot yung ibang mga vloggers na bumanat pa po. Diba? So sana ho panoorin ho natin ito dahil dito makikita nyo. Ipakikita ho natin hanggang dulo ho. Ipapakita ho natin kung ano ho ang katarantaduhang ginagawa na naman itong kamera na ito. O panoorin po natin. And we are now joined by Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers to discuss the latest developments in the House Tri-Committee hearings on the online spread of fake news and disinformation. Welcome to Morning Matters, Congressman. Hi, good morning Gretchen, and good morning to all our televiewers. Gandang umaga po sa ating mga kababayan. Let's pick up from the latest hearing, that second hearing on fake news. PDP Laban is accusing the Tri-Committee of harassing the vloggers and influencers by summoning them to this probe. Some vloggers say that this is a trap to have them arrested. Your reaction to that? Well, first of all, they have to realize that the objective of this TRICOM hearing is only to establish a regulatory policy in the use of social media platforms in the country. So ito daw, ang unang purpose lang nito daw ay regulatory. Para buong bagang para bantayan. Okay? Para ho daw merong standard na tinatawag. Alam nyo, mali ho yan. The mere fact na you want to regulate what we are saying is abridging freedom of speech po yun. Di ba kaya nga sinabi ho, wala dapat maipapasang batas abridging freedom of speech o yung hindi pwedeng pigilan ng freedom of speech. Bawal ho magpasa ng batas tungkol po dito. Yung standard na sinasabi kasi niya, tingnan ninyo ha, bakit yung mga TV daw may standard, may mga media may standard na parang nagbabantay. Pero panoorin nyo, ipapaliwanag ko sa inyo, mali ang unawa niya dito sa pagdating sa standard o yung pagdating sa parang nagbibigay ng patakaran, parang ganun. Ito. All of us in the country know that in the advent of the social media, a lot of fake news have been spread, all over the country. And disinformation, malinformation, and misinformation are prevalent. So, what should the government do to address these issues? Because it will undermine national security. It will perhaps even to the extent of undermining democratic institutions. So, the government cannot just sit idly and do nothing. So, the TRICOM initiated this investigation of fake news and eventually, in aid of legislation, come up with a remedial legislation. And that's the only objective. Why should we waste our time, what did they say, entrapment? Or why would we waste our time in detaining them? Alam mo, eto lang ha. Diba kasi para sabihin natin sandali, banat ba, hindi ba kayo mga vloggers ay praning lang dahil na sinasabi nyo kaagad, pinangungunahan nyo kaagad na ipakukulong kayo?
alam nyo, hindi naman po yan galing sa kathang isip. Ginawa nyo yan sa mga taong kalaban ninyo sa politika. Una, doon sa mga nasa opisina ni Vice President. Tingnan ninyo, sinasagot lamang naman po nila yung tanong ninyo. Nang abot ng kanilang kaalaman, anong sinabi ninyo? Sinungaling kayo. Therefore, dapat kayo makontempt. Pero remember, they're just answering according to what they know. Di ba ho? Pero hinusgahan ninyo na sinungaling. Once nahusgahan ka dyan na sinungaling, pwede ka nang ipakulong. Una yon. Kay PIDEA Chief. Yung dating PIDEA Chief, di ba? Ganon din po ginawa ninyo. Hinayaan ninyo magpasko, mag-New Year ata dyan sa kamera. Kinulong din ninyo. Kay Grijaldo. Si Grijaldo nagsabi na ng totoo. Nagsabi na siya ng totoo. Under oath po yun sa Senado. Ibig sabihin, you cannot lie because you are under oath. Di ba? Ano na siya dun? Nagpasa ng affidavit siya dun. Inamin niya na kinausap siya nung dalawa. Anong ginawa ninyo? Ginipit din ninyo. At sinabi ninyong sinungaling. Di ba ho? Nakakulong pa hanggang ngayon. May example na po. Alam mo, yan din ang tanong ko sa mga vloggers na inimbitahan ninyo. Bakit to? Tinanong ko sa kanila, hindi ba kayo napapraning lang? Baka naman na pinangungunahan nyo lang ho itong kamera na kayo ay kukulong. Hindi naman pala totoo. Di ba? Yan tinanong ko sa kanila yan eh. Ang sagot nila, marami ng example eh. Ang dami ng example na kinulong. So you cannot say, Mr. Barbers, na walang entrapment na magaganap. Ako, sige, payag ako. Halimbawa, ilagay ninyo sa kasulatan ninyo. Magkaroon kayo ng kasulatan. Ito hamon ko sa inyo. Mangako kayo na hindi nyo ipapakontempt ang mga vloggers. Mangako kayo na hindi porket hindi nyo nagustuhan yung sagot, sasabihin ninyo sinungaling, bastos, o di kaya kung ano-ano pa. Mangako kayo. Kasi kung hindi kayo mangangako, sabi nga, bakit mag-a-appear dyan? Di ba ho? Mangako kayo na hindi nyo huhusgahan. Kasi ang problema, hindi naman kayo korte na para magsabing, sinungaling ka, mali ka. Sandali, sino ho ba kayo? Husgado po ba kayo? Hindi naman kayo husgado. Bakit nyo sasabihin ganyan? Diretsuhan yan ha. Wala hong silang ipipresentang ebidensya na, ito, sinungaling ka kasi ito. Wala ko kayong ginaganon eh. Basta hindi lang trip, lalo na yung isang dating dating hitman, tawag nga nila, dating hitman daw yan. Pag yan, di niya nagustuhan yung sagot, ipapakontempt ka na kagad. Maglabas kayo ng kasulatan, deal, na hindi kayo magpapakontempt. Pustahan tayo, mag-a-appear lahat ng mga vloggers dyan. Sigurado mapapahiya pa kayo. Tuloy natin. If we don't have any basis, can we get anything out of that? No. You can. Anong sinasabi mo? You cannot get anything out of that. Meron kayo makukuha. Matatakot to mga tao. At saka hindi na ako makakapag-vlog. Yun ang benefit nun. Ibig sabihin nun, hindi na kayo mababanatan. Yun lang naman po yun eh. Kasi pikon na pikon kayo eh. Pikon na pikon kayo na nababanatan kayo eh. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, meron kayo nakukuhang benefit. So, wag natin sasabihin na wala kayo nakukuhang benefit. We invited them is because they were the ones who are active in the social media, and we wanted to know if they indeed would agree to a policy that will be approved by Congress and eventually become a law. Ibig mo bang sabihin kami lang ang aktibo o yung mga inimbitahan lang ang aktibo sa social media? Napakalabo naman po ata nun, sir. Hindi ho. Dalawang panig ho yan eh. Hindi nyo nga ini-invite yung kabilang panig eh. Eto, bibigyan ko na example. Yung umamin na binayaran siya daw nga highest paid, si Makagago. Bakit hindi nyo imbitahan dyan? Political vlogger na ho din yan. Yung iba pang bumabanat at nagpapakalat ng fake news, kahit sa INC pinapakalatan ng fake news, bakit hindi nyo imbitahan? Di ba ho? Lahat po ng mga Marcos vloggers na ang dami nilang pinapakalat na fake news, hindi nyo iniimbitahan. Tas sasabihin ninyo, because we are the only one active. At saka sandali,
Kami lang po ba, mga political vloggers? Bakit hindi po imbitahan yung mga mas malalaki pang kita? Yung mga vloggers dyan o mga influencers. Kasi this is about social media. Mga influencers na ba't hindi nyo silipin sila na nagpo-promote ng mga sugal? Di ba ho? O bakit hindi nyo silipin yun? Yun nga ho dapat na sinisilip ninyo eh. Because they're getting money from gambling. Bakit hindi nyo sinisilip? Baka naman po meron kayong interest. Ako, nagtatanong lamang po ako kasi yung sinasabi mo na aktibo, abay, ang daming aktibo dyan. Oh, yung isa nga dyan, kasama pa nung isa dati. Di ko na lang papangalanan. Aktibo yun. Ano yun? Aktibo nagpo-promote ng sugal. Kaliwat kanan ng billboard doon na may sugal. Bakit hindi nyo tanungin kung magkano kinikita nila sa sugal na yan? Takot po ba kayo sa sugal? Takot po ba kayo sa sugal? O baka naman may interest kayo sa sugal? Ako, nagtatanong lang ako sa inyo, ha? Hindi, ito'y katanungan lang ho ito. Pakisagot nga ho ako, Mr. Barbers. Because if they don't agree, then definitely these guys are the purveyors of fake news. They are the ones who doesn't want to be regulated and controlled. No. It is not because purveyor of fake news kaya ayaw namin ma-regulate. No. Ayaw namin makontrol yung sasabihin namin. Hindi pa pwedeng i-regulate ninyo yung sasabihin namin. Hindi ganun ang usapan dito, kapatid. Ano to, lokohan? Re-regulate ninyo? Sasabihin ninyo, ito lang hanggang dito lang ang pwedeng kritisismo na pwede nyong gawin. Hindi pa pwedeng ganun. Basahin ko uli sa'yo, Article 3, Section 3. Section 3, number 4. Ito. No law shall be passed abridging, Section 4 pala, Section 4 ng Article 3. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble, petition, and government for redress and grievances. Okay, walang batas para pigilan ng kalayaan ng pamamahayag. Sasabihin ninyo, freedom of speech is not parang meron niyang hangganan. Oo, that's why we have laws against yung mga nagpapakalat ng mali, tulad ng mga libel, cyber libel, defamation. May batas na tayo dyan eh. What regulation are you saying now? Diba? We have so much laws na para ho pigilan ang hindi tama, illegal na pagkakalat ng fake news. Meron kahit nga fake news law, meron na rin ho tayo eh. So ano pang kailangan ninyo? What are you going to regulate? The way we talk? No. As a matter of fact, there is a Supreme Court decision na yung putang ina is not a mura. Ito po ay expression. Yan po ay meron ho yan sa Supreme Court. Decision po yan. So yung Supreme Court nga, hindi pinipigilan yung ganon. Bakit yung gusto i-regulate? Ha? Dahil ang gusto ninyo, sinasabi ninyo may mga nanonood na kabataan. Kailan pa kayo naging moral compass ng bansang to? Hindi nyo trabaho yan. Hindi nyo trabaho yan, protektahan ng mga kabataan. Trabaho ng mga magulang yan. Bakit una-una? Bakit siya nanonood? Una-una, lahat ng mga political vlogs, meron kaming kiniklik doon. This video is not suitable for 18 years. Basta, something like that. Kids, meron ganyan. So, ibig sabihin, kung bata ka, hindi mo talaga mapapanood yun. At responsibilidad na ng mga magulang yun. Kung sinasabi nyo nire-regulate nyo kami, i-regulate nyo lahat. Ang problema, nire-regulate nyo lang yung mga nagkikriticize sa inyo. Dapat i-regulate din nyo yung mga palamura. Sino ho ba ang pinakapalamurang vlogger? Tanungin ko kayo. Hindi mo kilala. Kayo mga kababayan, kilala nyo. Ayoko nang banggitin pangalan nung na yun kasi ang bantot ng pangalan nun eh. Pero sino ho yung palamura? Nasa Duterte supporter ba yun? Hindi ho. Sino ho ba yung? Dapat nga ang mga binablock ninyo nagpo-promote ng sugal yung mga gambling. Ginagawa nyo ba? Hindi rin. Tapos ang i-regulate nyo lang yung nagkikriticize sa inyo. Ano sa tingin ninyo tingin ng tao? Makatarungan kayo? O martial law?
they want to continue their shenanigans or, so to speak, the spread of fake news. So Well, wala Congressman, namang plano eh. I wanted to get more insight though into how you chose the Ayan. batch of vloggers that you invited to the hearings because if you take a look at the names, a big chunk of them are actually associated with the Duterte camp. Actually, karamihan talaga Duterte supporter. As a matter of fact, yung mga pupuntang hindi Duterte supporter, hindi naman invited yung mga ini. Nakisaw-saw lang, gusto sumikat. May mga gusto lang sumikat talaga. Yung isa nangangampanya. Yung isa bida-bida, walang kaso. Kaya nagpunta dyan. Di ba? At ginawa nyo na lang yan doon sa pangalawang hearing na. Kung sakaling naimbitahan sila, pangalawang hearing na. Pero talaga mostly, talagang Duterte supporter. Tama si ate. We have 13 petitioners who filed for the unconstitutionality of the hearings at yung mga pangalan doon talagang kumbaga litaw na litaw sila like Crisette Laureta Chu, you have Attorney Trixie Cruz Angeles, Lorraine Badoy, Eric Celes. As a matter of fact, hindi pa nga mga vloggers yan eh. They're legitimate lawyer, Attorney Trixie. Sino yung isa? Si Crisette. Crisette is an editor. I think it is Manila Bulletin. I'm not sure kung anong particular na dyaryo. Pero editor ho yan. At hindi ho political editor ho yan. Yan po sa fashion and entertainment. Oh. Yung iba pa, alam mo, hindi ho karamihan dyan na yung kumikita, nagmo-monetize sa YouTube o sa Facebook. Hindi ho. As a matter of fact, ang dami ho dyan, ano lang nila ho ito, way of parang nilalabas lang ho nila yung kanilang kritisismo o yung kanilang damdamin sa social media. When you say kasi vlogger is parang talagang yun na yung pinaka-focus. Ako rin, hindi rin naman ako. Although marami akong video nilalabas pero ako po yung negosyante. Meron ako lehitimong talents at alam ng taong bayan ho yan. Diba? I've been a manager of Mocha Girls for more than 15 years. And may mga iba pa akong businesses aside from ito. Ito ay parang kulang mo ito. Nagsimula lang po ako magaganito dahil nung pandemya wala na akong magawa, wala kaming show. So nagbabanat-banat na ako. 'Di ba ho? Sas Rogado Sasot, etc. How did you determine who to invite to the hearings? Yun. Well, first, the first... Nautal ka na rin parang si Marcos, hindi ka na makasagot na maayos. Di ba? Hindi ka na makasagot na maayos ngayon. Gano'n ka na? Ito. Ellis, Sas Rogado Sasot, etc. How did you determine who to invite to the hearings? Well, first, the first parameter is that we got a list of all those who are active. No? It just so happened that those active vloggers are political vloggers, no? Which is probably... So, ibig mong bang sabihin, tinatawag mo yung mga Marcos loyalist vloggers, mga irrelevant? Sandali, mga babayan. Hoy, sino umabot dyan sa pinakadulo ng video? Kaway-kaway tayo dyan. So, mag-komento po kayo dyan sa napanood nyong video, mga babayan. At pag-usapan natin sa comment section. At yung mga magko-comment, magbasa-basa na lang kayo ng mga comment ng bawat isa. At ay kanya-kanyang tayo ng manok. Meron dyan huwag niyong asahan na tayo-tayo lang mga solid PDP dyan. Meron dyan mga trolls. Banatan nyo, upakan nyo dyan sa comment section. At pagdating ng panahon, matatauhan din naman yung mga trolls na yan eh. So iba dyan, mga bayaran lang naman. So napakaganda ng video na to. So kung umabot ka rito at ay nagustuhan mo naman, palike mo naman. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa malit nating channel, ay subscribe mo na. And then please support Unfold, Pinas Unfold, Banat Bay, Tol J. Guevara at lahat ng mga banateros at lahat ng mga DDS vlogger na sumusuporta at nagtatanggol sa Team Duterte, lalong-lalo kay BP Sara at kay Tatang Digong. Maraming salamat po hanggang sa ulitin ng ating video. See you on my next vlog. Thank you. Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama.
magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.